niya. Nokia 3210, isang pagtatanghal. Punyeta! Ano ibig sabihin nito? Tay, Manboy, babalikan lang po. Kapalyan! Ha? Ano yung mga kulis sa mata mo? Ha? Manboy, Ano yung mga bilog mong ikaw? Manboy, tay. Ano? 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 Tama na po, Ha? tay. Ano? Parang awa niyo na tayo, wag po. Tay, Walang iya ka! Pinag-aaral ka namin ng mabuti ng magulang mo! Tapos, itong makikita ko sa'yo! Ha? Itong makikita ko sa'yo! Ha? mapabuti, tay. Sa araw-araw na mananakit niyo sa akin kapag nalalasing kayo. Ayun ba yung nakakabuti? Na kahit wala akong ginagawa masama na sa paningin niyo. Ha? At natuto ka sumagot! Ha? Natuto ka sumagot! Ha? Wala akong kwenta! Dumi ka naman! Alex! Anong nangyari? Ang dumi nga ng ginawa ko sa anak natin! Anak? Anak? Wala akong anak na bakla! Wala akong kwenta! Lumayas sa pamahay nito! Alex! Totoo ba? Walang post dyan. Tampang yan. Lumipas ang ilang taon, isang araw, si Alex ay nagpunta sa birthday ng kabarkada niya kung saan makikita niya ang mga taong siya namang kauri niya at tanggap siya. Naroon ang kanyang mga kaibigan na si Theodora, Pipita, at Pamela, mga nagagandahang ilap. Ay, Alexa! Ay, girl! Girlie! Bakit yun, ah? Lalo ka pang mo, ah. Well, Kamusta ka na? Ang ganda naman ng eyeshadow mo. Permanent ba yan? Waterproof lang. Kanina ka napalagay siya bakla? Kay Vicky Bello? O sa Puneraria? Tingin nga kayo, nakupok na nga ng tatay eh. Aasanin niyo pa? Talaga naman. Ito naman si ate, nagbibiro lang naman para mapangiti siya. Gaga talaga kayo. Ang talagang bro. Huwag na lang natin pag-usapan yan. Kantaan na lang natin ito ng happy birthday si Pam. Kasi yung action na naman mga parents niya eh. Oo nga. Gorabes? Gorabes! And a one, and a two, and a one, two, three. Go, Tita! Nakakapalo sa iyo. Sino man? Sige. Ayusin niyo muna yung mga kalat niyo. Bakit mo, Becky? Napagod si Saan ko na yan ba tayo? Ay, wala pa ako nakitikman. Shut up tayo, Becky! Gusto tayo, wala ako pa. Akin yung malaki, sanay ako sa malaki. Gusto ko lang eh. Parang may tambayan. Cheers! 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 Ikaw muna ba, Chong? Wala kaya niyo pa. Share mo lang yung pina. Ito, Alex, kaya mo pa. Ayaw ko pa. Sigurado
ka? Teka lang, Alex. Punta lang ang kwarto. Sa tulong ng nakalimutan niya rin pansamantala ang mga problema niya. Lalong-lalo na ang kanyang ama. Ngunit, dahil na rin sa alak at sa mga gusto ng mga pangyayari, hindi nabatid ni Alex at Pam ang isang pangyayari na maaaring gumago sa mga buhay nila. Bakit, Alex? Bakit? Ano yun? Alex! Alex! Okay na ba? Isang umaga sa bahay nila Pamela. Habang nagkakape ang mag-anak nila Pamela, bigla na lamang siyang napatakbo sa lababo at napaduwal. Oo, anak. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Parang kailan lang ay nagkakagatin ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Aba, Pamela, pa-check up mo na yan. Hindi ka naman siguro buntis at wala ka naman sa aming pinapakilalang boyfriend. Ba't kasi... Ilang linggong lumipas, hindi na natiis ni Pamela ang labis na pag-aalala. Kinausap niya ang kanyang tatlong kaibigan. Uy, bakla! Ay, sorry. Sige, ang iksi kasi. Sino ka ni? Landi-landi? Ano ba aplikasyon, girl? Ba't mo pinatawag ang mga beauty namin? Oo nga, parang may kakaiba sa yung baklita ka. Pares kay Alexandra wala sa sarili. Ano, Pam? Ano ang problema? Hindi ka naman siguro buntis, ano? Posible sinasabing bakla. Yan si Pam. Eh, masiga pa yun sa lalaki dito eh. Ha? Sino ang ama? Pam! Sino? Sino? Sus Mariosep. Ako. Ano? Alexandra? Hindi ito panahon ng pagbibiro. Tumatol ka sa kapwa natin babae? Presentissima Alexandra! Hindi ka man lang nag-bonus dili. Girl, ang bilis na pang pangyayari. Kasi tayo lahat yun. Ikaw naman yung naganap sa tanungan ko. Paklita ka. Tumahimik ka nga sa bangungot na yan. Buhay ang pinag-uusapan natin dito. Kaloka ka. Hindi lang sampalabuti mo sa akin. Isa bunot pa, isa kang tuloy. Medyo na yan.
sana mag-alala pang. Tawarin mo sana ako. Alex, alam ko naman magiging mabuti din ang academy. Kagayanin natin ko, alam naman natin na hindi natin sinasadya ang nangyari. Nangyari na nangyari, kaya may dalawa, sana intindihin nyo na lang. Tanggapin nyo na lang to. Blessing din to, okay? Mga ba? Minha? Hindi po, no. Nakakaloka. Antayin niyo yung magagawan sila. Lumipas sa ilang buwan, naisilang ang anak ni Alex at Pam. Tumigil si Pam sa pag-aaral habang tinapos naman ni Alex ang pangalawang taon sa kolehiyo. At hindi na muna ipinagpatuloy sa kadahilan na kailangan niya munang sustentuhan ang kanyang anak. Lumipas ang ilang taon, lumaki na rin ang anak ni Alex na bibong-bibong. Kahit na noong nagbinata, ay patuloy pa rin itong iniidolo ang kanyang ama. Wala nang iba. Lahat ginagawa ng anak niya para lang mapasaya ang kanyang ama. Sobrang nagsisikap sa pag-aaral at palaging may hakot na medalya galing sa eskwelahan. Para may pakita sa kanyang ama kung gaano niya kamahal ito. Talaga. Ang Marisha. Ay, oo. Pastor. Oh, Tay, saan po kayo pupunta? Ano anak, may nahanap kasi trabaho si tatay. Ano po yun? Sige po, samahan ko na po kayo para alam mo kung saan. Restaurant manager ang tatay, huwag mo na kayo ate. Tsaka may ginagawa ka pa nga. Oh. Oo, magaling naman ang tatay ko, restaurant manager. Oh anak, ano ba yung ginagawa mo? Parang busy ka. Ito po. Pinapagawa po kasi kami na report kung ano po sa pinaka-idola namin. Tapos ipe-present po sa graduation. Sino naman napili mo? Siyempre kayo, Tay. Wow, ang anak ko talaga. Kaya magbutihan mo dyan ha. Alis na anak, mamalit na ako. Ay, sige po. Ingat po kayo. Sige na, bye. Kaya pa magsunod yan. Pagod. Hoy, bakla! Ay, uy, manahimik ka nga dyan. Pamarinig ka ni Andre. Klase talaga to si Gay. Alam mo naman alam, di alam ng inaanap natin tunay nating dugo. Ay, grabe siya, oh. Galit na galit. Hoy, Alex. Sigurado ka bang papasok mo itong trabaho namin? Kakayanin mo ba? Mga Becky girls, diba alam niyo naman lahat gagawin ko para kay Andre Gong? Tsaka malapit na graduation niya. Hindi pa rin ako nakakabili ng 32 na gusto niya eh. Naawa na rin ako kay Pam. Alam niya kung gagawin ko. Nag-isunod ko ng visit na ilihinto kay Andre. Kumaba, bilib talaga ako si Alexandra. Tandaan mo, nandito lang kayo mga sister Axel forever! Tama. Kaya no worries na tayo mga girls. Let's hurry up na kasi kanina pa naghihintay yung mga papas natin. Gorabel! Dorabel! Ay, Pogi! Uy, Pogi! Sabi yan mga girls! Diyan na sa natin! Ay na! Laki mo naman! Asal pisatin! Sorry, Alam ni Alex na sa gabing iyon ay maraming bagay ang magbabago. Ngunit, dala na rin ang masiging pagmamahal niya sa kanyang anak para maibigay ang lahat ng kagustuhan nito. Kinalimutan ni Alex ang lahat ng takot niya sa buhay. Ika nga, dahil sa pagmamahal, nakakalimutan ng tao ang kahit ano pang bagay. Hindi. Okay na. Ba't may tugtog na eh?
wala namang sumasalo. Mga girl na do, huwag na natin sila pagandahin. Alam na nga natin, nakatuwa lang ang hapon nila sa atin eh. Tama! Tama! Kaya baby DJ, music please! No one ugly. Bye girls! Sila straight si Bon eh. Goodbye girls eh. Sobrang kasiyahan ang naramdaman ni Alex nung gabing yun. Totoo nga, ang pakaramdam ng pagiging Eva ay ibang-iba sa kanya. Kahit na alam niya na kahit anong oras ay maaaring na makakita sa kanyang kakilala, iba pa rin ang naging dulot ng matinding kasayahan dala ng kanyang pagtatrabaho sa bar. Pabili na ako ng news. Nakakaloka mga Becky. Pagod ako yung paman driver. Oo na, grabe. Ako din. Iba-iba ang pakiramdam ko. Kami pa ba? Basta para si Alexandra at lalong-lalo kay Andre. Maasahan ko talaga kayo, no? Ang laki kasi naman niya. 1, 2, 3! Becky's forever! Ba't may kulak ka? Yes. Sumali kayo dyan! Ano yun? Ano yan? Ayan, sayo na lang tayo. Kuya Andre, bakit mo naman? Anong kailangan mo? Gawin mo naman kami ng assignment. Ano naman, hindi na pwede. Masama yung sabi ng tatay ko. Masama? Di ba mas masama maging bakla? Ano ba sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Wala naman ako ginagawa sa'yo masama. Di mo pala alam. Kawawa Andre.
Niloloko ng sarili niyang tatay. Bakla tatay mo, Andre! Ano ba? Kumuha siya ng damay dito. Hindi siya kilala. Medyo kilala. Pakita mo, Pods. Ito. Siniwan niya nga ako kagabi, Andre eh. Ito, tignan mo pa oh. Bakla tatay mo! Yan yung tatay ko, restaurant manager siya. Hindi yan tatay mo, ito pa nga picture niya, oh. Bakla! Tatay mo! Ano? Bakla tatay ni Andre. Siguro bakla ka rin, no? Sayawan mo rin kami, Andre! Huli. Sayaw! Dalhin niyo ako sa bar na yun. Paano ka kaya nabuo? Ha? Alam mo ba, yung mga batang kagaya mo ay sinumpa? Matalino nga! Sinumpa naman! Bakla! Kaya mo Ha? yan. Ano, Andre? Ang sabi ko, dalhin niyo ako sa bar na yun. Basta gagawin ko lahat. Basta Lahat? dalhin niyo lang ako doon. Gagawin mo lahat, ha? Sige. Natatawa ko yung Toledo. Parang pang mga bully talaga yung gano'n ni Toledo. Galawan nila, no? Sa ulit? Dahil sa mabilis na dating ng pera, dulot ng pagtatrabaho bilang comedian sa isang bar, hindi na ito nagawang isanin ni Alex. Kahit nabatid niya na anumang gabi ay maaaring matuklasan ng anak niya at ng sino mang nakakakilala sa kanya kung ano talaga ang totoong siya. At yun na nga ang nangyari ng gabing iyon. Yan. Fitness video. Tugs, 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 tugs. At ngayon, para sa main event, ang pinaka-iintay niyong lahat. Ang Diyos ng mga Eva, pinakamaganda sa lahat ng Reyna. Wala ka kundi si Alexandra! Bakla. Pangyawan dyan! Ay, bullshit! Ay, bullshit!
Hindi na ata ito. Last na. Ipas pa ko nga itong bags na. Hindi. O Andre, Pam, ba't gising pa maging ako? Andre! Andre, anong problema? Andre, anak, hindi yung kagaya ng iniisip mo. Usapin mo. Ano hindi kagaya na iniisip ko, ha? Nasa isang bar ka nagtatrabaho at tinakisa ka ng pera? May isa kang bakla, ha? Alexandra! Andre, uminaw ka, anak! Anak, hindi mo tatawagin anak! Wala akong amang bakla! Andre! Sumusobra ka na! Tama na! Andre, hayaan mo ako magpaliwanag. Pagpapasaya lang ang ginagawa ko doon para sa'yo. Para sa ikabubuti mo. Anong paliwanag? Anong paliwanag? Anong buntis mo lang si nanay dahil lasing kayo? Na nagsisinungaling at nagpapanggap kayo mag-isawa sa harapan ko? Ha? Andre, sumusobra ka na. Oo, totoo yun. Pero ginawa ko lahat yun para sa'yo. Para sa ikabubuti mo. Uminaw ka, anak. Gampanan? Gampanan? Yung ba yung sisinungaling sa kanila 15 taon? Ha? Yung laking iyang nabot ko sa'yo nung naikalat ka ng kadiring bakla ka? Alex! Sumusobra ka na eh! Hindi mo alam kung anong sakripisyo ginawa ng tatay mo! Hindi mo alam kung anong ginawa niya para lang mabuhay ka, para lang may mapagbigay sa'yo! Ang kapal ng mukha mo! Ganun ma? Kinakampihan niyo siya ngayon? Magsama kayong mga sinungaling ng loloko? Hindi kita pinanakit ganyan para bastusin tatay mo! Andre, anak. Kaya ka na siya. Lumipas ang ilang buwan, hindi pa rin nagbabalik ang loob ni Andre sa kanyang ina. Sa katunayan, ang dating matalinong si Andre ay napabayaan na ang kanyang pag-aaral. Natuto na siyang uminom, magbarkada, magsigarilyo, kahit na sino babae na lang ang laging kasama at nalulong na sa droga. Si Alex naman ay ginagawa pa rin ang lahat ng makakaya para ibaibigay ang lahat ng luho ng kanyang anak. Kahit na ang pagkakaroon ng part-time maliban sa pagiging isang bartender. Sa pag-asang sa pamamagitan ng mga ito ay mababalik ang dati nilang nasirang kay gandang relasyon. Dahil pag-asa natin. Mamaya. O Andre, gising ka na pala. At may kasama ka. Hapon na, tsaka nagluto ako ng paborito mo. Wala akong gana na sinabi hinihingi kong pera. Pero na naman, Andre. Kakabigay lang sa iyo hapon ng 5,000 ah. Wala naman napapapamukha. Hindi ka nga, o Andre. Ano pang satsat eh? Bilan? O Andre ah, kumain ka, bumili ka ng mga gusto mo. Marikulit ka na ba? Tapos ng lunch. Kailangan na ba natin ipacheck yung mga mata at utak mo? Pinawaltas lang ni Andre yung pera mo. Oo nga, Alexandra. Alam ko mag-trip ka, pero hindi ko alam. Napali ko rin pala. Sarap ng pera na yun.
Ay, ang bastos mo! Teka nga, saan mo nga pala nakuha yun? Domeng. Domeng? Sino? Yung mayaman na customer natin sa bar na kamukha ni Barney? Baka kintong! Wala siya. Ba't ka bibigyan ng gano'ng kalaking pera? Maganda ka ba? Tingin mo? Parang yung tropa ko dati. Kaya mo rin po yung basher din yun. Tropa ko dahil. Ang liit niya. Girl, di pa ba kayo aalis? By the way, aalis na din ako. Alas na tayo. Sigurado ka ba ayos mo lang? Oh, girl, ayos lang ako. Ingat ha. Oh, shit. Balisang-balisa si Alex sa tanong ng kanyang mga kaibigan. Dahil alam niya sa sarili niya na mayroon siyang tinatagong sekreto. At ang sekreto na yon ay walang tigil na binapagabag ang kalooban at ang kanyang konsensya. Hindi, abot yan. 7 minutes ago. Ayun na. Wala naman siya po. Ba't ka nagdalang siya? Nagawa mo na bang pinapagawa ko sa'yo? Oo, Domeng. Magaling. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Masunurin ka. Pera lang ang katapat mo. Pero Domeng, huli na yun ha. Hindi ko na kaya. Masyado nang masakit at malaki. Ay, malaki! Malaking drogang nasasangkot dito. Ito na nga ba sinasabi ko. Alam mo naman ang mangyayari sa'yo. Pero Domeng, unang-una pa lang hindi ko na ginusto to. Ang akala ko magpapatrawan lang ako sa birthday ng kaibigan mo, pero ganito pala trabaho mo. Sinasabi ko na nga ba. Ito na ang mangyayari. Mga bata, labas nyo na! Domeng, wag! FPJ? Tulungan niyo ako! Andre! Andre, yan lang! Tay, tulungan niyo ako, Tay! Walang iyakan, Domeng! Awan niyo ako! Sa akin bumili ng droga ang anak mo. Kaya hindi ako nahirapang kuhanin siya. Walang iyakan, Domeng! Makukulong ka! Ano sinabi mo? Sa mga oras na to, sinisigurado ko papunta na ang mga pulis. Walang iyakang bakla ka! Mabubulong ka! Kung ako mabubulok sa kulungan, mamamatay naman ang anak mo! Tay! Ano na mga bata? You can have at least make... Raise the door! Hands up! Hands up in the air! Hands up in the air! Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! Put your hands up in the air! You make me disguise, huh? I can speak English! May shabu ko dyan, ha? I see shabu in your pocket! Are you a liar? You're making me liar? You're under arrest! Anything you say against you, or you, Anything you say against you? Alex! Ay, Alex!
ko na. Andre, mahal na mahal kita. Mahal ko mama mo. Ay, may kape. Hindi ako mawala sa... Sana po. Tayo naman eh. Patay nga ako. Ay, kiss mo ako dito. Gusto kita. Ay, naka-video. Mika! Mika! Hindi mo lang tayo ka lang sa kanya. Ngayon. Ha? Virgin? Classic sila yung 4. Meron. Ha? Ano? Ayun nga. Class, isang magandang araw sa inyo. Alam niyo naman siguro yung nangyari sa kaklase niyong si Andre di makaanak. Alam niyo naman siguro yung nangyari sa tatay niya, di ba? Sa nalalapit na graduation, ang speech ni Andre ang napiling ng mga guro na upang ipahayag sa ating graduation. Sa kasamaang palad, hindi ito mababasa ni Andre sa ating lahat sapagkat nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng kanyang minamahal na ama. Ipinakausap niya sa akin na basahin ko raw sa inyong harapan ang kanyang talumpati. Sa kadahilan ng nais niyang maibahagi sa inyo ang laki ng pagsisisi niya dahil sa pinakitang ugali niya sa kanyang ama. At nais niya na mamulat kayong lahat na dapat lamang na mahalin natin ang ating ama. Ito ang kanyang talumpati. Sa aking mga kaklase, nawa sana ay maging isang napakalaking tulong ng talumpati kong ito para malaman niyo sa inyong mga puso at mabuksan ninyo ang inyong mga mata na mahalin ang inyong mga ama. Batid ko na sa ating mga magulang, ang madalas nating minamahal ay ang ating ina. Ngunit nais kong malaman sa inyo, ang pagmamahal ng ating ama ay higit rin kasing higit lang na pagmamahal ng ating ina. Ito ang liham ko para sa aking ama. Tatay Alex, sana po ay nakikinig kayo. Ikaw, ama, ang dahilan kung bakit naging ina ang nanay ko, at ikaw din ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ikaw ang ama na siyang umakay noong mga panahong ako'y nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ikaw ang umunawa at siyang naging sandigan. Alam kong hindi ka perpektong ama at may mga panahon na magkasalungat ang ating paniniwala at hindi magkatugma ang ating opinyon at nauuwi ito sa pagtatalo. Kadalasan ikaw pa ang nagpapakumbaba at ako naman itong nagmamayabang animoy meron nang maipagmamalaki kahit wala naman. Sa tuwing ako'y nakakakita ng mga amang pinagmamalupitan ng kanilang mga anak, naisip ko tuloy na ang swerte ko naman pala at ikaw ang aking naging ama. At sa tuwing nakakita ako ng mga responsabling ama, ako'y nagagalak at higit sa lahat nakakaramdam ako ng lungkot. Sapagkat aminado ako na makailang beses kong kinwestiyon ang iyong pagiging ama noon. Aminado ako, hindi ako naging mabuting anak. Inakala kong marami kang pagkukulang
Gayong ako pala ang dahilan kung bakit napuno ka ng pag-asa at nagkaroon ka ng lakas upang may taguhin ang pamilyang iyong nabuo. May mga pagkakataon na ikay naging mahigpit. Akala ko ayaw mo maging malaya ako, pero ang totoo, takot ka palang magkamali ako. Takot ka nakikita akong nahihirapan at nasasaktan. Noong mga panahon na ako iyong pinagsasabihan, ako naman ay madalas na nangangatwiran. Hindi ko man lang naisip na unti-unti pa lang nagdudurog ang iyong puso. Nasasaktan na pala kita. Subalit pinaliwala ko ang lahat na iyong mga payo at mga sakripisyo upang ako'y dumaan sa tuwid na landas at nang magkaroon ako ng magandang bukas. Ako'y nagbibinibingihan sa mga salitang iyong binibigkas. Ilang libong beses man akong nadapa, lagi kang nandyan. Tinulungan mo akong bumangon. Sa lahat ng mga hamon sa buhay, lagi kang nariyan at hindi nawala ng tiwala sa akin. Nawalan man ako ng pag-asa, ikaw naman ay laging umaasa na darating ang araw, magkakaroon din ng pagbabago sa ating relasyon. Ama, patawarin mo ako sa lahat ng aking naging kasalanan. Naging masama akong anak sa'yo at alam kong hindi ako dapat tularan. Hindi ko tinupad ang lahat ng iyong mga payo. Minsan akong nalugmok at nawala sa tamang landas. Nais kong malaman mo na nagpapasalamat ako at ikaw ang naging ama ko. Ikaw ang ama na pinapangarap ng ilan, subalit ako naman itong anak na hindi marunong magpasalamat. Sa puntong ito ng aking buhay, ako'y nagagalak at bago pa mahuli ang lahat, naiparamdam ko man lang sa'yo ang pagmamahal at pag-aaruga na noon ko pa dapat ginawa. Malamang may pagmamalaki mo na rin ako tulad ng pagmamalaki ko sa'yo. Sana, wala ng anak na maging suwaili sa kanilang magulang dahil wala itong mabuting maidudulot. Isa-isip sana natin ang lahat ng kanilang sakripisyo mula ng araw na tayo isinilang sa mundo. Alam kong matutuwa ka, Ama, dahil sa'yo, nabuo ko ang sulat na ito upang maibahagi ko kung gaano ako kasaya na ikaw ang aking naging ama. Mula sa kaibuturan ng aking puso, alam kong magugustuhan mo ang aking pagpapahalaga sa iyo kung nasaan ka man ngayon. Sa aking mga kaklase, nawa sana yung aking talumpati ay nakatulong sa inyo. Nabuksan ang inyong mata at tignan kung gaano kayo kamahal ng inyong mga ama. Ang masasabi ko lamang, mahalin niyo ang inyong mga ama hanggat nabubuhay pa siya. Dahil ako, punong-puno ng pagsisisi na kahit gaano ko kalakas isigaw na mahal ko ang aking ama, ay wala na siya. Mahal na mahal kita, tatay. You're the best. Nagmamahal, Andre Di Makaanak. At para sa mga buo ng aming pagtatanghal, Paula Limbok bilang propsman. Rita Torres bilang propsman. Yay! Patricia Vallejo bilang makeup artist at propsman. Ana Liu bilang propsman. Nanay po, nanay. Christian Gali bilang tatay ni Alex. Charlie Natazo bilang nanay ni Alex. Raven Nicasa bilang drug lord. Sakto! Judith Ruga bilang girlfriend ni Alex. Yes! Cesar Biseco bilang Pogi mo, Cesar! Francisco Jordan bilang dun sa classmate. Yes! Earl Vincent Moleto bilang classmate. Yes! Yes! Don Gira bilang Theodora. Mark Albert Palo bilang Pipita. Alexandra at Pamela na ginanapan ni Wilson Pulante at Heart Sibay. Yay! Ay!
F1 bilang teacher. Joke lang. Ayan, Roxanne F1 bilang teacher. Special Yeah. thanks to Christine. Wait lang, friends. Special thanks to Christine Reyes and Dominic Nuestro. Oh, picture. 1, 2, 3. Smile. 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 Naman Okay. po nasiyahan kayo sa aming pagtatapos ng ha. Ma'am, kasama ko kayo picture daw po. Picture!